Itinakda po ng Civil Aviation Authority of the Philippines na temporary restricted area ang Luneta at EDSA Shrine, epektibo kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga bukas. Ang ibig sabihin po niyan, bawal lumipad ang anumang aircraft at mga drone sa loob ng 15 nautical mile radius ng nasabing lugar. Kumbaga no-fly zone yung 15 mile radius dyan po sa itaas ng People Power Monument at gayon din ng Luneta. Nagpa-flash po kami ngayon sa inyong mga screen ng mga libreng sakay. Ayan, sa Marikina, dyan po sa Maynila, sa Quezon City. Ayan, may libreng sakay po para sa mga kababayan natin. Yan naman po, top shot, makikita ninyo. Courtesy ng Manila Public Information Office ng so far, ang sitwasyon ng pagtitipon ng mga tao dyan sa area ng Luneta. May mga bahagi pong makapalang tao pero may mga patuloy pa rin na pagpunta o paglapit dyan sa kung saan ang entablado na nagsasagawa ng programa dyan sa lungsod ng Maynila. So yung bahagi pong yan, siyempre hindi na pinadadaanan ng mga sasakyan at todo bantay din po ang Manila Police District sa sitwasyon dyan. Balikan natin, Darlene Kai mula sa Luneta. Darlene? Diba, nandito pa rin ako sa Luneta kung saan nagpapatuloy yung programa dito sa may entablado para nga sa mga Luneta laban sa korupsyon. So, yung pwesto ko ay sa kahabaan ng Rojas Boulevard doon sa may at sa tapat ng Rizal Monument. So, dito sa pwesto ko, talagang napakakapal ng volume ng tao, napakadami ng mga nandito, sisika na, wala ka nang malalakaran, at iisa nga yung sigaw ng mga nandito. Katulad nga ng sinabi ko kanina, at I'm sure yung mga sinisigaw din, yung mga nagkikilos protest o nagrarally ngayon sa ibang lugar ay gusto ng mga nandito na panagutin yung mga sangkot sa korupsyon, partikular doon sa mga maanumalyang flood control project. Alam mo, Ivan, hindi na naman bago sa atin yung pag-cover ng ganitong mga kilos protesta. Pero yung masasabi ko na pinagkaiba ng sitwasyon na to doon sa mga nakaraan ay meron kaming bagong nakilala na grupo ng mga tao na pumunta rito na first time nila na mag-sumali sa ganitong klase ng rally o ng protest. Meron sa kanilang mga grupo ng kabataan, meron din na senior citizens, may PWD kami na nakita kanina na naka-wheelchair pa nga. At galing sila hindi lang dito sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila, kung hindi, pati na rin sa ibang mga karating na probinsya. Meron kaming nakilalang mga taga-Bulacan, may taga-Rizal, may taga-Laguna, merong mga taga-Cavite. At yun nga, pinili nila na pumunta rito sa Luneta para makiisa doon sa panawagan na panagutin yung mga sangkot sa korupsyon. Mainit at maalinsangan yung panahon dito sa Luneta, Ivan. Kaya yung mga tao, kanya-kanya na lang sila ng paraan na ginagawa para maibsan yung nararamdaman nila. May mga yung mga iba naman tayo, pero hindi pa rin iwasan na merong mga sumahayok sa korupsyon. Meron kaming nakita kanina na isang nagrarally na nahilo. Kaya yung mga tao sumigaw ng medic at nagtawag ng medical personnel para i-assist at tulungan itong nahilo nga na nagrarally. Ngayon, sa nagpapatuloy na programa na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga, ay nagkaroon ng ecumenical service, meron ding mga cultural performances kung saan pumanta yung iba't ibang grupo at iba't ibang personalidad, kabilang na dyan yung drag artist na si Pura Luca Vega. Sa ngayon, nagpapatuloy yung mga talumpati ng iba't ibang personalidad. Merong from the Academe, merong from environmental group, at meron ding mga iba pang civil society organizations na iisa nga yung panawagan, katulad ng sinabi ko kanina, panagutin yung mga sangkot dito nga sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Mahigpit din yung seguridad dito, Ivan. Sa palibot ng Rojas Boulevard, sa palibot ng Luneta, ay
very visible yung presence ng law enforcement authorities. Ang sabi sa atin kanina ng Manila Police District, mahigit 3,000 na police, yung mga nakakalat dito o yung mga nagbabantay dito sa paligid. At ang na-experience natin kanina, bago ka makakapunta dito sa gitna ng Ross Boulevard, merong nag-check ng mga gamit, ng mga bag na dala-dala ng mga tao. Meron din kaming na-encounter kanina dito na mga miyembro ng iba't ibang grupo na mga nagkikilos protesta na meron silang dalang mga snacks, na mga biskwit, at meron ding mga tubig na libre nilang ipinamimigay sa lahat ng nandito ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Luneta. Balik sa iyo, Ivan. Bagit mo kanina, iba-iba yung mga nandyan, ano? May yung religious, yung academe, may mga organisadong grupo, pero nabanggit mo, meron din mga ordinaryong mamamayan na on their own pumunta dyan para lumahok sa protesta. Yes, Ivan. And actually, yun nga yung napansin din ng mga iba naming kasama na mga from civil society organizations at yung mga regular na sumasama sa mga kilos protesta, nakakaiba dito sa nangyayari ngayon dito sa Luneta. Meron kaming mga na-meet kanina na mga young professionals, 29, 30 years old, galing sila sa Las Piñas kung saan daw sila regular na nakakaranas ng baha. At talagang on their own, sa sarili nilang initiative, wala silang kinabibilangan ng grupo, sumali sila dito at first time daw nila yun na na-experience. At hindi yun kakaiba dahil maraming sa palibot nitong Luneta na ganun din yung kanilang experience, Ivan. Ang malinaw dito, Darlene, organisado man, miyembro ka man ng isang grupo, organisasyon, ordinaryong mamamayan, lahat nakikialam, lahat lumalahok dahil lahat galit. Tama, Ivan, yan din yung talagang panawagan ng mga sumali dito ngayon. Kanina, habang nagpapatuloy yung programa, mayroong nagsalita at nagpataas ng kamay. Sino ba dito? Yung mga Pilipino. Siyempre, lahat ng mga nandito, tumaas yung kamay nila, no? Tapos, ipinaliwanag o ipinahayag nung nagsasalita na yun kanina sa programa na dahil bawat isa sa mga nandito ay Pilipino, ibig sabihin bawat isa sa atin ay apektado nitong issue na ito. Siguro yun din yung nag-e-empower o yung bumubuhay sa damdamin ng mga nandito ngayon para nga lumahok dito sa kung ano man yung nangyayari dito. Ang mood dito, napaka-emotional. Meron akong nakita kanina mga naluluha habang kinakanta yung lupang hinirang. Meron ditong mga talagang galit na naririnig mo na nagsa-chant kapag nakakarinig sila ng pahayag o ng statement na inaagrihan nila, nakikita mo sa kanila yung emosyon na halo-halo na sobrang galit, sobrang pagkadismaya, sobrang lungkot, at saka kasama na rin doon yung panlulumok na nangyayari sa atin dito sa bansa natin. Okay, pansamantala, maraming salamat, Darlene Cay. Nandiyan po si Darlene sa Luneta. Babalikan ka namin dyan, Darlene, para sa karagdagang update dyan sa Luneta